Magandang hapon na naman sa inyo mga suki naming tagapakinig. Narito na naman po ang inyong lingkod, Kuya Peles. At ako pong muli ay inyong makakasama sa loob ng kalahating oras. At syempre kasama pa rin natin mga kaibigan ang ating mga artista sa radyo na siyang nagbibigay buhay sa ating mga napipiling liham sa araw-araw. At ang liham nating napili mga kaibigan ay galing sa isa nating masugid na taga-subaybay at siya po ay itago lamang natin sa pangalang Julie. Bueno, basahin na natin ang liham ni Julie. Dear Kuya Peles, bakit may mga magulang kuya na kayang tiisin ang kanilang mga anak? Maaga akong namulat sa kahirapan ng buhay, kuya. Dapat sana responsibilidad ng magulang na palakihin ng maayos ang kanilang mga anak. Kaya ko ito nasabi, kuya, dahil sa estado ko ngayon sa aking buhay. At para malinaw sa inyo, kuya, hayaan niyo pong ilahad ko sa inyo ang buong kwento ng aking buhay dito sa inyong programang Peles at your service. Inay, bigyan niyo nga po ako ng pera niyo. Bakit anak? Ano bang bibilhin mo, ha? Pambili ko sana ng sandals ko. Pudpud na kasi yung tsinelas at sapatos ko eh. Wala akong pera. Nay, pambili ko lang ng sapatos ko. Masakit na kasi ang paa ko eh. Wala nga akong pera. Anong magagawa ko? Bakit po? Hanggang ngayon po ba? Hindi pa nagbibigay si Itay? Busy talagang tatay mong yun eh. Yung babae niya palagi ang binubusog. Siya palagi ang binibigyan niya ng pera. Talaga bang may babae si Itay, Inay? Oo. Inamin niya mismo sa akin na mayroon siyang babae. Paano tayo ngayon, Inay? Saan tayo kukuha ng ikabubuhay natin? Ewan ko ba dun sa tatay mo? Kung bakit naisipan niyang mambabae. Hindi man lang niya iniisip ang pamilya niya. Kawawa naman kayo, Inay. Kayo lang ang bumubuhay ni Kuya. Kaya ko to. Basta ang importante, sama-sama tayo sa hirap at ginhawa. Mabuti naman at naisipan mo pang umuwi dito sa bahay. O ano, nagpaalam ka ba doon sa babae mo, ha, Magno? Huwag ka ngang magsalita ng ganyan. Ginawa mo akong parang taga. Ay bakit? Matatawag bang may pamilya ka? May asawa ka nga, pero nandun ka naman sa kabit mo. Siya yung kasama mo. Ay tama na nga yan. Baka kung saan pa mapunta itong usapan natin. Ito, kunin mo. Talagang kukunin ko to dahil wala akong pera. Alam mo, kung may pera lang ako, hindi ko yan kukunin eh. Tama na. Kung anong sinasabi mo. Yan ang dapat mong alisin sa ugali mo. Nga ako nabibwisit eh. Kaya kita iniwan. Bungangera ako dahil mali ang ginagawa mo. Natiis mo na iwanan kami. Kaming sarili mong pamilya. Wala kang kwentang ama. Napasubo ako. Kaya wala na akong magagawa. Pero masakit ang ginawa mo sa amin ng pamilya mo. At isa pa, wala naman akong ginawang mali para gawin mo to sa akin. Pinagpalit mo ba naman ako sa ibang babae? Patawarin mo na ako, hoy. Ganun lang ba yun, ha? May araw ka rin sa akin, Magno. Gaganti ako sa'yo. Gaganti ako!
Nagsinungaling ka pala sa bahay nyo? Oo, dahil binigyan ko sila ng pera. Hindi ba't may pangako ka sa akin? Naiiwanan mo na sila? Kapag hindi mo tinupad ang pangako mong yon, iwanan kita! Iwanan kita! Oo na, tutuparin ko yan. Kaya lang, hindi mo na ngayon. Kung iiwanan ko na sila, wala naman silang kabubuhay. Walang susuporta sa kanila. Hindi ba't malalaki na sila? Ang ibig kong sabihin ay yung mga anak mo. Oo, mga dalagat binata na sila. Oh, di kaya na nilang mabuhay mag-isa. Kaya iwanan mo na sila. Kaya na nilang maghanap buhay. Kaya iwanan mo na sila. O anak, saan ka ba galing ha? Umextra ko na nag-construction. May pera ka ba dyan, anak? Oh, bakit to, Nay? Wala na tayong bigas na isasaing eh. Wala pang binibigay ang itay mo. Tuluyan na yata tayong kinalimutan. Walang yan talaga yung si Tayo. Wala siyang kwentang ama. Kaya nga eh. Ay, kung may pera ka dyan, bigyan mo ako para makabili ako ng kahit 1 kilong bigas at nang makasaing na ako. Ito, Nay. Sahod ka. Salamat naman kung ganun, anak. Sana maisipan ng itay mong umuwi. Huwag na kayong umasa, Nay. Wala siyang kwentang ama eh. Sana mamatay na siya. Wala siyang silbi. Anak, huwag ka namang magsalita ng ganyan. Eh kahit papaano, ama mo pa rin yun. Wala akong amang irresponsable, Inay. Tingnan niyo ang ginawa niya sa atin. Ni ate, imbis na makapagpatuloy pa siya ng pag-aaral. Ha? Anong nangyari? Tumigil siya dahil sa kagagawa ni Itay na ng babae. Anak. Huwag siyang magkakamali, Inay, na magpakita rito. Kundi, baka kung anong magawa ko sa kanya. Anak, babalik din siya siguro sa atin. Babalik, Inay. Babalik. Tingnan niyo ang ginagawa niya. Pinabayaan na tayo. Ako, kung may extra lang, kung saan-saan, para kumita lang ng pera. Samantalang siya, may trabaho. Sinong binubusog niya? Yung babae niya, Inay. Tama na yan. Tama na yan. May awa din ang Diyos sa atin. Dahil sa hirap ng buhay, kuya, hindi na ako nagpatuloy sa aking pag-aaral. Tuluyan na kaming iniwan ng tatay namin. At pati ang kapatid ko, kuya, na si Bert, ay umi-extra lang po siya sa pagkukonstruksyon. Hindi ko alam, kuya, kung bakit natitiis ng aming ama na kami magutom. Sarili niyang pamilya, pinabayaan niya. Minsan, kuya, ay Tinamad na akong magluto ng hapunan namin. Kakain na lang kami sa labas mamaya pagdating niya. May tao. Baka siya na siguro to. Matingnan nga. Ikaw ba si Rhoda? Oo, ako nga. Sino po sila? Ako lang naman ang asawa ni Magno. Dati yon. Pero ngayon, ako na ang asawa niya. Bakit mo ako sinampal? Kulang pa yan! Ay, aray ko! Ang buhok ko! Bitay mo ko! Ano? Demonyo kang babae! Inagaw mo sa akin ang asawa ko! Hindi ko siya inagaw sa'yo! Siya ang tanungin mo! Aray ko! Nasaan siya ngayon? Nasaan ang aking asawa? Hindi ko alam! Kanina pa siya umalis!
Ewan ko kung saan nagpunta. Asawa ko lang si Magno. Asawa ko lang, ha? Kapag dumating siya, sabihin mo na umuwi siya sa bahay namin. Dahil kung hindi, babalik ako dito at susunugin ko itong tinitirhan ninyo. Tama yung ginawa niyo sa babaeng yun, inay. Dapat sana, isinama niyo ko. Para doble ang inabot na sakit ng babaeng yun. Baka mapatay ko pa siya. Mabuti na lang kamo at kahit papaano, may kinikita yung kapatid mo sa construction. Kung wala yun, paano tayo mabubuhay, anak? Kaya nga po, inay. Buti na lang kahit konti. May kinikita si Alan. Oo nga Alam mo, napakasakit ang ginawa sa atin ng tatay mo. Gaya ngayon, wala nga akong pera. Saan naman tayo kukuha ng pambili ng isasaing natin mamaya? Hayaan ninyo, inay. Mamaya, nandito na si Alan. Baka may dala na siyang bigas at ulam. Kaso, kulang din sa atin ang kinikita ng kapatid mo. Kaya maghahanap ako ng pwedeng mautangan, ha? Ang problema ngayon, inay, saan naman kayo kukuha ng pambayad niyo? Sinabi ko doon sa babae ng tatay mo na pupunta siya dito sa bahay natin. Dahil kung hindi, babalik ako doon at magtutuos na naman kaming dalawa. Sana umuwi naman dito si itay. Sana nga po, inay. Oh, napasyal ka. May kailangan ka ba, Rowena? Meron sana, Kuya Mando. Oh, bakit pumunta ka rito? Hindi pa ba sumusweldo si Alam mo, Magno? matagal nang hindi umuwi sa bahay namin si Magno. Iniwanan na niya kami kasi. Ano? Iniwan na kayo ni Bayaw at may babae siya ka mo? Oo, at ibinabahay na niya ngayon yung babae niya. At kami, hindi nagbibigay ng suporta. Ganun ba? Wala pala siyang kwentang asawa. Hindi ko alam na magagawa niya na pabayaan kayo na mag-iina niya. Kaya nga, masakit na masakit ang loob ko sa kanya. Hindi bali sanang may babae siya kung hindi niya kami pinapabayaan. Alam mo ba kung saan sila nakatira ng babae niya, ha, Rowena? Oo, alam ko. Pinuntahan ko siya minsan at hindi ko nandoon si Magno. Yung babae lang ang nandoon. Kaya doon ko ibinuhos ang lahat ng galit ko at nasaktan ko yung babae niya. Dito yung lugar na sinasabi ni Rowena na tinitirihan ni Bayaw Magno. Sana magkausap ko siya. Teka, ayun pala siya eh. Kakausapin ko siya. Lalapitan ko na. Anong ibig sabihin nito, Bayaw? Lilipat na kayo ng tirahan? At sino yung babaeng nasa likod mo? Siya ba yung kabit mo? Oo, Bayaw. Abay, tarantado ka, Bayaw. Lilipat na pala kayo para hindi kayo matunto ni Rowena. Wala kang kwentang ama. Ha? Huwag mo akong pakialaman, Bayaw. Anong wag pakialam mo ng sinasabi mo, ha? Ha? Inagrabyado mong kapatid ko. Ha? Kung ayaw mong pakikialaman kita sa ginagawa mo, ha? Umayos ka. Dahil mali ang ginagawa mo.
Gusto mo bang mamatay ang pamilya mo sa gutom? Yan ka namang buso. Imbis na makapagpatuloy sa pag-aaral, wala, pinabayaan mo na sila. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, suportahan mo yung pamilya mo. Dahil kung hindi, may masamang mangyayari sa'yo. Kinausap ng uncle ko si Itay Kuya para pagsabihan at suportahan niya kami. Gusto na sanang lumayo ni Itay ang kanyang babae, pero napigilan ng uncle ko at pinagbantaan na kung hindi kami susuportahan ay may mangyayaring masama sa kanya. Ewan ko, kuya, kung nakinig si Itay sa sinabi ng uncle ko. Sana po, kuya, ay mapayuhan niyo ako kung anong dapat kong gawin para hiwalayan na ni Itay ang kanyang babae at bumalik na sa amin. Sana po, kuya, ay mapayuhan niyo ako sa aking inilapit na problema. Lubos na gumagalang, Julie. Alam mo, Julie, ako'y naniniwala na sa bandang huli ay pagsisisihan pa rin ng tatay mo yung ginawa niya sa inyo. Abay, napakahirap ng buhay. Sa kakarampot na sahod ng tatay mo sa kanyang pinagtatrabahuan, nagawa pang ng babae. Para kayong kinalimutan. Dalawa kayong magkapatid na ang gusto ng nanay mo sana ay makapagtapos yung ate mo sa kanyang pag-aaral. Pero hindi nangyari yun. Dahil sa pambabay ng tatay mo. Napakawalang kwentang ama pala yung tatay mo, Julie. Mabuti na lamang at nandyan yung kapatid mo na nakakatulong sa inyo. Sabay kung ano-anong pinapasok ng trabaho para lang makatulong. At tuloy nagtanim ng galit sa kanyang ama o tatay ninyo. Abay, sino ba naman ang anak hindi magagalit sa magulang kung ganyan ang ginawa? May trabaho nga ng babae naman at nakalimutan kayong suportahan. At nandoon sa babae niya na binahay niya. Ay naku, mga kalalakihan talaga. Bibihira yung ganyan ginagawa ng isang magulang na binata at dalaga na yung mga anak. Naisipan pang mambabae. Abay, masakit yan para sa isang sa isang anak na nasa ustong edad na, makikita mo yung magulang mo na nasa ibang babae, may binabahay. Wala namang magawa yung nanay mo dahil nga gusto ng tatay mo na makasama yung babae niya. Sinugod na nga yung babae niya pero wala rin nangyari. Ngayon, dumating sa uncle mo ang nangyari, kaya siya yung ngayon yung sumugod doon sa inuupahang bahay ng tatay mo at nakumpirma talagang may babae siya. At ngayon ay pinagbantaan na kung hindi kayo susuportahan ay may mangyayari sa kanya. Alam mo, Julie, total malalaki na kayo. Wala naman sigurong pag-asa na mag-aaral ka dahil sa hirap ng buhay. Pero kung talagang gugustuhin mong makapagtapos, Julie, pwede kang magtrabaho at mag-aaral sa gabi. Yan yung talagang, kung talagang gusto mong makapagtapos. Mag-college student ka. Maraming nangyaring ganyan. Maraming nagtatagumpay sa ganyang sitwasyon ng buhay. Malay mo,
Pag-aralin mo yung sarili mo at makapagtapos. Ang isipin mo na lamang yung nanay ninyo. Kung talagang hindi natitino yung tatay ninyo, huwag niyo siyang habulin. Tumatandang paurong yung tatay ninyo ni hindi man lang kayo binigyan ng halaga na dating pamilya niya. Iniisip lang niya yung para sa sarili niya, yung sarili niyang kaligayahan. Huwag niyo nang habulin. Total, sabi mo naman, nakakatulong na yung kapatid mo. Huwag niyo munang istorbo yung tatay ninyo. Pabayaan niyo siya. Magtulungan kayong magkapatid. Total, hindi pa naman masyadong matanda yung nanay mo. Baka pwede pa siyang mamasukan, isang kasambahay, maglaba. Ikaw naman, maghanap ng trabaho. Kung may panahon ka pa para makapag-aral, magpatuloy sa pag-aaral, gawin mo. Gawin mong inspirasyon ang nanay mo. Nang sa ganun ay maabot mo ang pangarap mo sa buhay. Bueno, yan na lamang siguro masasabi ko sa iyo, Julie. At naway kahit papaano ay napayuhan kita sa iyong inilapit na problema. Bueno mga kaibigan, hanggang bukas na muli sa ganito ring oras at himpilan, inyo pong abangan at pakinggan ang programang Peles at your service.